maraming salamat po. We will worship you, Lord God, this morning. Sige po, ipalakpak natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Ikempot natin ang ating mga bewang para sa Panginoon. Hallelujah!
Seek your face, Almighty God. Then I pray for you to heal our land. Jesus, Father, let revival start in us. And every heart will know your kingdom come. Lifting up the name of the Lord, we will see the nations stand, touching heaven, shaking earth. Lifting up the name of the Lord, power and in unity. We will see the nations stand, touching heaven, shaking earth. Touching heaven, shaking earth. Send revival, yes Lord. Send revival, is the prayer of our hearts, oh God. To send revival, send revival, send revival to us. Let's be the prayer of our hearts. Send revival, send revival, send revival to us. Send revival, send revival, lifting up the name of the Lord, the power and in unity. We will see the nations stand, touching heaven, changing earth. Lifting up the name of the Lord, the power and in unity. We will see the nations stand, touching heaven, changing earth. Touching heaven, changing earth. Touching heaven, changing earth. Touching heaven, changing earth. Hallelujah. We bless you, Jesus. We bless you, Lord Jesus. Oh, we give you glory, Lord God. We give you honor, Lord Jesus. Panginoon, ang aming pumuhay ay kasing kapanin mo, Panginoon. To reach out people that are lost, O God. Lord, gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, upang kami ay humayo, Panginoon, to spread the gospel, O God. The salvation, O God, that you are offering, Lord God, to those who are lost, O Jesus. Because, Lord, you are the source. You are the source of salvation, O Lord God. That's why, Panginoon, ngayong umaga nito, Panginoon, as we come before you, alam mo po, yung mga disipulo mo pa, Panginoon, ay ginamit mo because they are available, Lord God. Kaya po kami, Panginoon, narito po kami. Use our lives, O God. Make us a vessel, O God, upang daluyan, Panginoon, ng inyong kaligtasan, Panginoon, that you are offering, Lord, to those who are lost, O God. Oh, we bless you, Jesus. We bless your name, Lord God. We will praise you, O Jesus. We will exalt the name and the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Oh, we bless you, Lord God. We bless you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. To let your spirit, oh God, just flow in this place, oh Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. We praise your holy name, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we bless your name, oh God.
God is mighty to save. Yes, Lord. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, we lift up your name, oh God. Be exalted, oh Lord Jesus. So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Let's sing it to Jesus. Yes, Lord. My God is mighty to save. He is mighty to save. Thank you for your life, oh God, that has been given to us. Of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You are Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, we bless your holy name, Jesus. We lift up your holy name. We thank you, oh God, for your life, Lord. We thank you, oh God, for your sacrifice, Lord Jesus. We will not stop worshiping, for you are worthy, Lord God. You are worthy, Lord Jesus, to be praised, oh Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God, for the great sacrifice, Lord, of giving your life for us, O Lord Jesus. Panginoon, this morning we pray that we be part, O Lord God, of that revival that you are
going to do, Lord God, for each and every one of us. Upang kami po, Panginoon, ay humayo. Upang kami po, Panginoon, ay magkaroon ng personal, Lord God, nagpapanibagong sigla, Panginoon, upang abutin, Lord, ang bawat nawawala, Panginoon, upang abutin, Lord God, those who are lost, O Lord Jesus. And this is the prayer of our hearts, O Lord God. That you touch us, O God, with your Spirit, O Lord Jesus. That you touch us, Lord God, with the Holy Spirit, O God. Na kami po ay mauhaw, Panginoon. Na ibahagi ka, Panginoon, sa mga tao, Panginoon. Na yung takot, Panginoon, yung pag-aalinlangan, Panginoon, ay mawala sa aming mga puso. Lagyan mo kami ng pag-ibig, Panginoon, sa iba, Lord, na maaaring mapahaba kung hindi ka nakikilala. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, we hope. We worship you, Jesus. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Lord, we need your grace
kabila ng aming karumihan. Kaya nais din po namin gamitin ang aming mga buhay to reach out those, oh God, who are lost. Lord, bigyan mo po kami, Lord God, ng kapangyarihan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng desire, Lord Jesus, para kami po, Panginoon, ay magamit po sa inyo pong umasan. Lord, to bring the gospel to those who are lost. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, aming Diyos. We thank you, Jesus. We worship you, Lord God. We exalt the name of Jesus. We exalt the name that is above every other name, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, dakilang Ama. We praise you, Jesus. Hallelujah. Ang aking topic ay, ang title ay, Handa sa Lahat ng Panahon. O diba? Preach the word. Be prepared in season and out of season. O diba? Yan po ang ating teksto. No? Yan. Sabi, ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Magtuwid, pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. No? Ito pong mensahe ni Apostol Pablo kay Timothy, isa po itong malinaw na paalala. Hindi lang para kay Timothy ito, kundi para sa lahat ng mananampalataya ngayon. Amen? Ito po ay isang mahalagang paalala para sa ministeryo at buhay Kristiyano. Ipangaral o ibahagi ang salita ng Diyos at maging handa sa lahat ng pagkakataon. Okay. Huwag po natin kukwentuhan ng katabi natin. Marami po tayong mapupulot dito na pagkain ng ating kaluluwa. Na? Pag may natutulog, kalabitin mo. Isingin mo. Pag may nagsiselfon, kalabitin mo. Sabihin mo makinig. So sa panahon po ngayon, no? Sa panahon natin ngayon, makikita natin na napakaraming impormasyon pero kulang sa katotohanan. No? Maraming boses pero konti ang salita ng Diyos. Kaya malinaw po ang utos sa teksto natin. Ipangaral ang salita, maging handa palagi. Una nating puntos, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Hindi po sinabi ni Pablo kay Timothy na, Timothy, ipangaral mo ang opinion mo. No? Nowadays, maraming ganyan. Makikita natin. No? Timothy, ipangaral mo ang trending ngayon. Yung uso ngayon. Hindi nyo naman sinabi ganun eh. No? Ipangaral mo yung gustong marinig ng mga tao, Timothy. No? Ipangaral mo yung makakapagpasikat sa'yo. Maraming ganyan ngayong preacher. Yung mga prosperity gospel. No? Sisikat sila ro, maraming punta dahil puro half-truth. No? So, dito, makikita na malinaw na sinasabi ni Pablo, ang salita ng Diyos ang dapat ipangaral. Hindi opinion o ano paman. No? Hindi chismis, hindi politika, o yung mga motivational quote. Hindi ganon, no? Ang kailangan ng tao ngayon, lalo na ngayon, mga kapatid, ang mismong salita ng Diyos. Nakita niyo po? Dahil, ang sabi, una, ang salita ng Diyos, ang sabi ay may kapangyarihang magbago ng puso. No? Sabi ko sa Hebrew 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. No? The Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. Nakita niyo po? Kaya niyang baguhin
ang mga puso ng presidente. Kahit sino pa nila lang dito, kaya niyang baguhin ng salita ng Diyos. Dahil ito po ay buhay at mabisa. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, preach the word. Huwag yung preach your opinion. Preach the trending. Hindi ganon. No? Pero nowadays, ganyan na nangyayari. No? Pangalawa, dahil ang salita ng Diyos, ito po ang pamantayan ng tama at mali. No? Sa ngayon, sa mundo natin ngayon, maraming opinion. No? Pero, ang salita ng Diyos, ang nagsisilbing matibay na gabay upang malaman natin kung ano talaga ang tama at mali. No? Sabi sa Psalm 33 verse 4, "For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does." Na po? Biblical tayo dito. Hindi opinion to. No? Pangatlo, ang salita ng Diyos, ito ang nagbibigay ng tunay na pag-asa. No? Sa gitna ng mga problema natin, mga kawalang katiyakan, mga kaguluhan na nangyayari, ang mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita, ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ha? Wala tayong ibang panghahawakan. Yan ang magbibigay ng pag-asa sa atin sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon. Sabi sa Romans 15:4, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. Noong pa. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo ay magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Itong kasulatan na to noon, nung wala pa yung New Testament, yung binabanggit na kasulatan, ito yung Old Testament. Ngayon, meron na tayong New Testament, yan, kasama yan sa kasulatan. Okay? Yan yung nagbibigay ng pag-asa. Napakagulo na ngayon. Parang ang daming hopeless ngayon. Pero mapananaligan po natin ang pag-asa natin, ang salita ng Diyos, yung mga pangako niya. Panghawakan po natin yan. Lalo na nowadays, talagang napakagulo na. Manangan tayo sa kanyang salita, buhay at mabisa. Tapat siya sa kanyang pangako. No? Isipin mo na meron isang pharmacy sa butika. No? Yung pharmacy sa butika, may dalawang klase po ng gamot. Yung unang gamot, totoong gamot na makakapagpagaling. Yung pangalawang gamot, peking gamot na walang epekto. Now, kung alam mo kung alin ang totoo, hindi mo ibibigay ang peke. No? Kahit yun ang mga gusto ng customer. Kasi alam mo, yun ang peke eh. Kahit yun gusto ng mga customer, ng mga tao, hindi mo yun ibibigay. Ganito rin po sa atin. No? Hindi lahat ng gustong marinig ng tao ay tama. No? Pero, tungkulin po natin ibigay ang totoong gamot, ang salita ng Diyos. No? Yung practical po na application nito, paano natin to ipapangaral yung salita ng Diyos? Ito po yung mga practical application. Sa social media. No? Bakit hindi tayo mag-post ng mga verse? No? Hindi mag-post ng mga problema. Hindi mag-post ng mga sama ng loob. Ipinapaalam pa sa buong mundo yung problema niya. Ipinapaalam pa yung galit niya. Ipinapaalam pa sa buong... Anong pakialam ni FB dyan? Tayo mga Kristiyano, dapat ang pinupost natin, ayun. Nakakapagbigay pa tayo ng kaluguran sa Panginoon. Mag-post tayo ng mga verses. Malay natin, the Word of God is living and active. Dahil ako minsan, pag dumadaan po ako sa FB, tapos may nabasa akong ganyan, bigla akong naluluha, naaalala ko. Kasi, pag may pinagdadaanan ng isang tao, at nadaanan niya yan, mangungusap yan sa puso niya. Nako? Nalulugod ang Panginoon sa atin yan. No? Sa kaibigan natin, magbigay po tayo
ng mga advice, yung mga biblical perspective advice. May problema yung kaibigan mo? Alam mo, sabi ng Panginoon, lalo na mga kapatiran, hindi kayo iwanan ng Panginoon. Patuloy kang manangan sa Kanya. Sinabi ng Panginoon na hindi kanya iwanan, hindi pababayaan. Siya ang magpo-provide sa iyo. Magpatuloy ka lang, manampalataya ka lang. Yung mga ganun ba? No? Sa pamilya, gawin po nating bahagi ng usapan ng salita ng Diyos. Pag nakila Ate Remy ako, nasa mga anak niya, kausap ko. Talagang isisingit at isisingit ko yan. Lalo na yung mga goodness ng Panginoon. Yung mga pangako niya na nakikita nila kung paano sumasagot ng Diyos. No? Isingit po natin yung Word of God. No? Buhay at mabisa ang salita ng Diyos. No? Pangalawa, maging handa, napapanahon man o hindi napapanahon. Be prepared in season and out of season, sabi. Ang bilin po ni Apostol Pablo kay Timothy na napapanahon man o hindi, ito po ay nangangahulugan na hindi dapat nakadepende ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa mood, sa oras o sitwasyon. No? Hindi dapat nakadepende sa ating mood. Wala ako sa mood, ayoko magbahagi. Wala naman sa oras yan eh. Saka na lang ako magbabahagi ng salita ng Diyos. Ang hirap ng sitwasyon ko ngayon, paano ako makakapagbahagi? Yun yan eh. Be prepared in season and out of season. No? Hindi lang kung kailan tayo convenient o komportable, saka magbabahagi ng salita ng Diyos. No? Dapat, kahit mahirap ang sitwasyon, tayo po ay handang magbahagi ng salita ng Diyos. Sa lahat ng panahon, yan po ang inuutos ng Diyos. No? Tignan niyo po meron po akong kapitbahay na nasira ng gospel. No? Tumanggap po sila. Isang gabi, pagkatapos po namin kumain, gabi na, kumatok po sa bahay. Tinawag ako, pwede ba, Pastor, pwede bang sharean mo yung nanay ko? At saka yung tatay ko. Yung nanay niya kasi, may sakit, parang kinakain yung laman ng sugat. At sabi niya, pwede ba punta tayo sa bahay? Hindi po ako nagdalawang salita kasi soul eh. Tignan nyo gabi na noon, oras na ng gabi, sabi ng kuya ko, naku, huwag kang pupunta. Delikado yung lugar nila. Maliit yung kalsada ron, tapos maraming tambay doon lang, maraming adik. Tignan nyo yung kuya ko pa, nag-discourage ako. Huwag kang pupunta, oras ng gabi. Pero ang sabi niya, sharean daw ng gospel yung nanay. Hindi ko sinunod si kuya. Sabi ko, kuya, okay lang, mag-share lang ako ng gospel. Huwag ka mag-alala po, proteksyonan ako ng Panginoon. Eto na, ang ini-expect ko, na sharean lang, yung nanay at ang tatay. Yung pala buong pamilya, pati mga apo nandun. Nakapagbahagi ako ng mabuting balita ng alanganing oras pagkatapos kumain. Inconvenient. Mahirap na sitwasyon. Nakakatakot. Ang sarap na panonood ko ng TV. Biglang tatawagin ka. Yan yung classic example. Isa pa. Meron akong kaibigan na nasharean, parang caretaker siya ng isang sementeryo malapit sa amin. Rosario. Rosario na cemetery. Sabi niya sa akin, nung nasharean ko, sabi niya sa akin, namatay yung kaibigan ko, dito ibuburol sa loob ng sementeryo. Sana magsalita ka naman para makarinig sila ng gospel. Gabi yun. Sige, pumunta ako. Nung medyo nasa gitna ako ng sementeryo, nakita ko yung bahay, wala palang ilaw. Tapos papasok ako sa sementeryo. Nung una, medyo, yung parang, may tao ba roon?
Ako lang mag-isa, nakamotor ako. Sabi ko, Lord, pero gospel to eh. Pasok ako. Siyempre, hindi naman sabihin, tapong naman ni pastor. Siyempre, may konting ano ka. Pero pagdating ko rin, nakita ko, yung mga kamag-anak, nakita ko yung mga taong nangangailangan ng salvation. Yung patay nandyan, parang kandila lang kami, tsaka may flashlight. Tapos nagsalita ako sa tabi ng kabaong, tapos may mga nakikinig. Nagtanggapan po sila sa Panginoon. Be prepared in season and out of season. Hindi kung kailan ka konbinyente, hindi kung kailan ka komportable, hindi nasa mood, hindi nasa oras o sitwasyon. Pag tinawag ka to share the gospel, share it. God is with you. Amen? Encouragement po yan. No? Tapos, pagkatapos po nun, in-endorse mo nila sa malapit doon sa, sa isang kapatiran na may iglesia doon. No? Tayo po kasi, dapat 24/7 ang pagiging handa. Yun yung sinabi. Be prepared in season and out of season. No? Yung practical application po nito, dapat maging handa tayo sa pamamagitan ng ating daily devotion. Yan. Nandyan yung pag-pray mo, pag-memorize ng verses, andyan yung pagbabasa mo talaga ng Biblia, preparation yan para maging prepared ka anytime. No? At eto na, maging sensitibo sa pagkakataon. Yun yung nangyari. Maging sensitibo ka pag may mga opportunities na binibigay. No? Tulad ng ginawa ko, kahit alanganing oras, pinagbawalan ako ng kuya ko, pumasok ako sa sementeryo na napakadilim, pero naibahagi ko ang salita ng Diyos. Hindi nahadlangan. No? Hindi nahadlangan yung salita ng Diyos. No? Pangatlo, correct, rebuke, and encourage, sabi niya. No? Una, correct, ituwid. No? Ang pagtutuwid po, mga kapatid, ito po ay ginagawa kapag may maling kaisipan o gawain. No? Ang pagtutuwid ay hindi para ipahiya ang tao, kundi para ibalik siya sa tamang landas o sa tamang direksyon. Tandaan po natin yan kung magtutuwid tayo. No? Parang, sino yung mga teacher dito? Ayun. Parang teacher yan na nagtuturo ng math. Kapag mali ang sagot ng estudyante, hindi niya ito sinisigawan agad, no? Sinisipa niya. Hindi niya ito sinisigawan agad pag mali yung ginawa ng estudyante niya. No? Sa halip, ipinapakita ng teacher kung saan ito nagkamali at paano ito ayusin. Sa iglesia po, sa church, kapag may kapatid tayo sa Panginoon na nalilihis ng landas, dapat mahinahon mo siyang tutulungan na makita ang tama. Tandaan po natin yan. No? Lalo na po sa mga bago sa pananampalataya. Ang isang soul ay napakahalaga rin sa Panginoon. Sabi po sa Galatians 6:1, sabi, mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman na matukso. So, mahinahon mo siyang itutuwid, kapatid. No? Mahinahon mong ipapakita ang tamang landas. Dapat ganito yan, kapatid. Hindi yun nagkamali. Ikaw kasi, bakit ganyan ka? Dapat ganito ginagawa mo, hindi ganoon. Hindi mo may tutuwid yan, magre-rebelde yan. No? At dapat, tandaan natin to, sa pagtutuwid po natin, ang basihan po natin ay ang salita ng Diyos, hindi opinion natin para authority. Na? Kapag may naliligaw, tulungan natin siya. Huwag po natin siyang i-judge, no? Dahil ang layunin ng pagtutuwid
ay pagbabago at paglago, hindi paninisi. No? Yan po yung mga nangyayari noon sa church nila. Kaya, in-instructionan niya si Timothy. No? Pangalawa, rebuke o pagsaway sa church din. No? Ang rebuke po ay sinasabi, ayan no, maingat, ngunit matapang na pagtutubid sa isang tao kapag ang mali ay paulit-ulit na ginagawa. I-rebuke mo siya. No? Mas matindi po itong rebuke kaysa correction. May degree. No? Correction, mahinahon. Uy, huwag dapat ganyan, ganito. Pero ito, pag paulit-ulit at nakaka-epekto na sa iba, no? Patuloy na ginagawa yung mali, rebuke it. Pagsaway yan ng matapang na pagtutuwid. No? Kasi ang pagre-review, ginagamit din yan kapag ang kasalanan ay malinaw at kailangang ituwid agad. Rebuke it. No? Pero tandaan po natin lagi ito. Ginagawa natin pagre-review, hindi para ipahiya ang tao, kundi para itama siya o ilapit siya sa tama. Lalo na kapatid natin sa Panginoon. Na, parang magulang na pinagsasabihan yung anak na paulit-ulit na nagsisinungaling, no? Hindi lang basta turo, kundi may kasama yung seryosong babala. No? Hindi yan binibaby. No? Sa ating buhay, mga kapatid, minsan, kailangan nating magsalita ng prangka, yung diretso. No? Lalo na, kung may nasasaktan na o may maling ginagawa na patuloy. No? Ang rebuke, tandaan natin, matapang na pagtutuwid sa paulit-ulit na maling ginagawa. Sa kabila ng repeated warning, sa kabila ng repeated na paalala, paulit-ulit na ginagawa. Rebuke it. No? Hindi po ito paninisi o galit, kundi pagmamalasakit na may katotohanan. No? At ang pagsaway po, yung pagre-review, may tamang paraan at timing. No, mga kapatid, hindi po lahat ng pagkakamali ay sinasaway o pinagsasabihan sa harap ng maraming tao. Maaaring mapahiya po siya. No? Mas epektibo po yung pribado, mahinahon, at may respeto. Amen? No? Halimbawa ng tamang paraan ng pag-review. No? May kaibigan ka na gumagawa ng mali. No, halimbawa, nagsisinungaling siya palagi. Tapos, sasabihin mo sa kanya, sinungaling ka talaga. Ama mo si Satanas. Biblical. Pero hindi dapat ganun ang pagre-review. Tama naman. Pero, sa pagsasalita mo, magre-rebelde yan. No? Maling rebuke po yun. Bagamat tama, nasa Bible. No? Ang tamang rebuke doon, dapat yung friend. Huwag mo namang pamiyasahin yung pagsisinungaling. Hindi nakalulugod sa Diyos yan. Sinasabi yan sa Biblia. No? Pag paulit-ulit, ama mo talaga sa Satanas. Huwag natin gaganin, no? Basta, titignan natin na hindi naman siya talaga mapapahiya na magre-rebelde. Sa church, sa iglesia, no? Kunyari, may kapatid ka sa pananampalataya dito na pabaya sa responsibilidad, no? Huwag mo siyang pagsasabihan ng pasigaw. No, tatandaan po natin yan. Lahat po kasi tayo dito, volunteer tayo dito sa Panginoon, no? Huwag mo siyang i-rebuke ng sinisigawan, no? Na ipinapahiya. Mali po yun. Kahit tamang sasabihin mo, mali yung approach mo. May tamang paraan at timing, no?
Eto pa, yung pagre-rebuke po, hindi lang sa ibang tao. I-rebuke mo rin yung sarili mo. No? Pag alam mong may ginagawa kang mali, tandaan po natin to, kailangan po nating i-rebuke ang sarili natin. Ha? Hindi puro ibang tao yung nakikita natin. Sabihin mo rin sa sarili mo, Roland, magpakatotoo ka. Magbago ka. Rebuke it. Hindi laging ibang tao. No? Rebuke ka ng rebuke sa ibang tao. Yung pala, sinasabi mo, uy, meron kang muta. Yung pala, meron ka ng kulaba. Kuha niyo? Ganun po yan. Pangatlo, encourage. Ito na. So, siyempre, mga kapatid, hindi lang tayo puro pagtutuwid. Hindi lang tayo puro saway, yung pagsasaway. Hindi lang puro ganon. Kasi, kailangan din natin magbigay ng encouragement, mga kapatid. Kailangan din natin palaksin natin yung loob nila para magpatuloy yung kapatid natin sa tama. No? Huwag puro rebuke. Huwag puro pagtutuwid. Encourage din natin sila. No? Parang coach sa basketball. No? Kahit nagkamali yung player, sasabihin pa rin niya, kaya mo yan, bumawi ka. O, di ba? Kaya mo yan, kapatid. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos. No, kaya mo yan. Mag-pray ka lang. Patuloy ka lang. Yung ganon, i-encourage din natin sila kasi may mga, kita nyo si Pedro, di ba? Kahit ganun impulsive yun. Pero tignan yung ginawa. Pinagtyagaan siya. Bandang muli, ginamit mightily ng Panginoon. No, impulsive yun. Kamu, nalaga ng tenga. Si Peter. No? So, kapag may tao dito sa iglesia, talagang gusto niya na magbago, nagsisikap talaga siya magbago, suportahan po natin siya. No? Hindi yung puro puna. Okay? Kapag may nanghihina sa pananampalataya, i-remind po natin yung mga pangako ng Diyos sa Kanya. No? Sabi sa Romans 15:1, tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. No? We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please themselves. No? Pang-apat, with great patience, may malaking pagtitiis. No? Alam naman po natin na ang tao hindi po agad nagbabago yan. No? Lalo na yung mga bago sa pananampalataya. Tandaan po natin, ang pagbabago ay proseso. Hindi po instant yan. No? Hindi lahat agad makikinig o magbabago. Kailangan ng mahabang pasensya, pangunawa at tiyaga. No? Parang pagtatanim po yan ng halaman. No? Hindi mo naman pwedeng madaliin yung paglaki niyan eh. Anong kailangan mong gawin? Kailangan mo siyang diligan, kailangan mong alagaan at hintayin. Ganun din po. No? Hindi natin mapipilit ang spiritual growth ng isang tao. Patience. No? Pero, pwede mo siyang alagaan at gabayan. No? Bigyan po natin siya ng panahong magbago. Hindi overnight transformation. Hindi po ganun yan. Dapat naandun yung pagpapasensya natin, nandun yung pagtitiis natin sa spiritual growth ng iba, tulad ng pagpapasensya ng Diyos sa atin. No? Panglima, careful instruction, maingat na pagtuturo. Ito po, hindi lang basta pagpapaliwanag, kundi dapat yung pagpapaliwanag natin ay malinaw, tama, at merong pagmamalasakit sa pagtuturo. No? Parang ano
yan, driving instructor, no? Hindi niya lang sasabihin na basta na, oh, mali yan. Hindi lang basta ganon. Kundi, ipapakita niya, step by step, kung paano niya gawin ng tama. No? Sa buhay, kapag nagtuturo po ikaw, kapag nagtuturo ka, siguraduhin mong naiintindihan ng kausap mo, hindi bara-barabay. No? Dapat malinaw at maayos. Alalahanin po natin, papanagutin tayo dito ng Panginoon. No? At ang conclusion po natin, no? Ang mensahe po ng 2 Timothy 4:2 ay hindi lang utos. Ito po ay lifestyle. Tignan niyo po. Ipangaral ang salita. Maging handa palagi, ituwid ang mali at palakasin ng iba. Gawin ito ng may tiyaga at pag-ibig. Ito pong conclusion natin. Ito pong ipangaral ng salita. Ito po ang kailangan gawin natin ngayon. Nakikita po natin yung mga tanda na napakalapit ng dumating ng Panginoon. At anytime po magkakaroon, pwedeng magkaroon ng rapture. Yan ang katotohanan yan. Marami na pong signs ang nagaganap ngayon. You will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Tingnan niyo po, lahat ng mga nangyayaring kahirapan ngayon, yung gera sa iba't ibang bansa, mga tagutom, mga lindol, kung ano-ano pang nangyayaring trahedya. Pasimula pa lamang yan ng paghihirap tulad ng isang babaeng manganganak, nagle-labor. Pahirap ng pahirap, pasakit ng pasakit. Pansinin nyo ang living condition ng mga tao. Pansinin nyo ang mga pag-uugali ng tao. Pahirap ng pahirap. Nagkatinginan lang, pinatay na. Lovers of money, yung mga ganon. Mga signs yan eh. Kung nakikita natin yung mga tanda na malapit nang dumating ang Panginoon, ipahayag natin, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng kaligtasan, lalong-lalo na sa ating pamilya. Sa ating kaibigan. Sa ating kamag-anak, katrabaho. No? Pansinin nyo sa social media, ang dami na pong mga maling turo naglalabasan. Alam ko, nagsa-social media lahat dito. Pansinin nyo, ang daming turo ngayon, yan, dinidibati pa si Pastor Dante. Ang daming turo ngayon na mali. So, kailangan po nating pag-aralan, magbasa, makinig ang salita ng Diyos. Seryosohin po natin ito. No? May kakilala ako. Dati, Christian, naging dating doon. Ay, dating daan. Kanina pa ako, no? Naging dating daan. No? Mga kapatid, kung tayo ay mahilig makinig sa ganyan at hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, madadala ka. Dahil yun, hindi ko ini-expect yun na magiging ganun siya. May kaibigan din ako, naging oneness na. Oh, na si Kristo at ang Ama, isa lang siya talaga. Literal na isa. Hindi united one, kundi absolute one. Ito pong, kaya sabi niya, preach the word. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kaya kayo po, tayo, mapalad po tayo dito. Dahil ang ipinapangaral namin dito, biblical talaga. Tumatalakay po tayo ng lahat ng bagay, lalo na sa kasalanan.
At yan po ang kailangan ngayon. Dahil napakagulo na ng mundo, napakamarami ng Kristiyano ang patuloy na umaayon sa takbo ng sanlibutan. Taken for granted na lang ang salita ng Diyos. Huwag po tayong maging ganon. Dapat patuloy po tayong mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. No? Wala nang iba. Buhay at mabisa ang salita ng Diyos, mga kapatid. Katulad niyan, pangalawa, maging handa palagi. O paano ka magiging handa palagi kung hindi ka nagde-devotion, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, kung hindi ka nananalangin? Eh, ang sabi ng Diyos, be prepared in season and out of season. Tama? Practical to. Real talk. Seryosohin na natin to, mga kapatid. Hindi nga natin alam kung bukas buhay pa tayo. Tama? Kahit ako hindi ko alam kung bukas buhay pa ako. Nang yung nanay ko kumakain. Pinapakain ko, tanghalian. Maya-maya, bigla siyang yumuko. Sabi ko na, kaya na. Nakaganon siya. Hindi nagsasalita. Wala na. Nakita nyo? Ganyan ang buhay eh. Life's like that. So kung naririnig natin, ang sermon na ito, kailangan natin seryosohin yung relasyon natin sa Panginoon. Mga kapatid, hindi natin hawak yung buhay natin. No? Lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. No? Kaya, maging handa tayo palagi. Manalangin tayo. Hindi mo kailangan manalangin ng haba. Hindi mo kailangan magbasa ng Biblia na buo kagad. Bigyan mo ng time. Kasi, kapag hindi ka nakakapag-devotion at nauuna mo yung ibang mga bagay, ang tawag dyan ay Diyos-Diyosan. Hindi lang graven image ang idolatry. Anything na kumukuha ng oras mo para hindi mo magawa yung para sa Panginoon, that's idolatry. Yan ang sinasabi ni Pablo na binabaliwala ng maraming Kristiyano. Ano ba naman yung magbigay ka ng time? Mag-pray ka. No? Magbasa ka ng Biblia. Then, mag-FB ka na. Huwag ka lang mag-i-scatter. Social media ka. So, may time. Ako nagsa-social media ako. Pero I see to it, inuuna ko ang Panginoon. Kahit anong oras naman yan, kung saan kayo conveniente. Hindi kinakailangan maaga, kasi ang kagandahan lang sa maaga, pag nag-devotion ka na maaga, yung maghapon mo, nakikita mo yung gabay mo. Kasi sinubukan ko, nag-devotion ako ng hapon na, gabi na. Pero nung umaga, ang dami kong salita na medyo, sumisemplang ako. Maganda pa rin talaga, ideally, umaga. No? Ituwid ang mali at palakasin ng iba. No, ito na. Patuloy po natin ituwid. Huwag po natin kahit kaibigan natin. Kahit kaibigan mo siya, kung nakikita mong mali, at pinapabayaan mo lang, accountable ka dyan. No? Kaya ako, kapag mali ang ginagawa, sinasabi ko, di ba, Len? O, kita mo close ko yan. Matagal ko nang kasama yan. Pero right there and then, pag nakita kong mali yung ginagawa niya, kasi accountable ako sa kanya eh. Alam ko yung tama, pero wala akong ginagawa, sinasabi ko sa kanya. No? Ganon din ako. Sabi ko, open ako sa review. Na-review niya nga ako dati. Open ako eh. Hindi naman tayo perfect, pero dapat yung accountability. Sino yung lagi mong kasama? Pinapabayaan mo sa maling ginagawa. Accountable ka kay Lord. No?
At gawin natin ito ng may tiyaga at pag-ibig. Nung pagtiyagaan natin siya, kahit paulit-ulit yung nagagawa yon, nung pagtiyagaan natin, kasi darating yung time, talagang magbabago rin yan. No? Di ba, Len? Kaibigan ko yan si Len. Diyan mo nakita na talagang patuloy siya nakikinig. Patuloy siya nagdi-devotion kasi dapat pagtsatsagaan mo talaga Nagpi-pray, praise God, at patuloy siyang talagang nakikita ko yung pagbalik niya talaga mightily sa Panginoon. Tiyagaan natin yung mga kapatid natin. Hindi yan magbabago instantly. May mga matitigas sa ulo, pero darating yung time, marirealize nila yan. Amen? Let's pray. Dakilang Ama, Diyos na napakabuti. Maraming salamat po sa mga katotohanan ito, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami na mauhaw sa pananalangin. Tulungan niyo po kami na mauhaw sa pagbabasa ng inyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makapamumuhay ng matuwid, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning.